Hi guys! Amazing day! So ayun nga, matapos naming makantahan si Kuya ay for today's mini vlog ay gagala kami. At syempre guys, bago yung galaan, unang-una ay magpapasalamat tayo sa ating Poong May Kapal dahil sa panibagong biyaya na ipinagkaloob niya sa kuya ko dahil sa kaarawan niya ngayon. And bago kami nag-entrance sa Santo Niño Church, for the picture muna kami dito kasi first time namin magpa-picture dito guys. Pabalik-balik na kami ng Santo Niño Church, tapos first time lang namin pareho. So yun nga, magpe-pray lang muna kami guys. Taimtim na papasalamat kay Poong May Kapal. Back to me guys. So maumay na kayo sa boses ko dahil sobrang dami kong ichichika guys. Oo, and then nandito na kami sa SNC side guys. Ang alam ni Kuya actually, pagkatapos naming magsemba, pupunta kami dito para mag ice skating. Pero one thing, meron pang hindi niya alam na pupuntahan namin. Pero bago yan guys, bibili muna tayo ng pangpatibay ng sikmura. Bibili lang ako ng maliit ng supot ng gardenia para naman kung saan-saan kami mapadpad, may panglaban tayo. At syempre, hindi mawawala yung pangtulak natin. Pero syempre, tubig-tubig lang din para healthy. And tada, nandito na tayo guys sa lugar na kung saan walang ka-ideya-ideya si brother. At sa mga nakakaalam dyan, oops, quiet lang ha. Kasi baka mabulabog yung surpresa natin. Balit guys, tada! Yes, andito tayo sa Ocean Park at sinalubong kami ng bangos. Oo, yung pangbansang isda. Actually guys, dito sa Ocean Park, bukod sa mga nakakaalam na, yung unang-una talagang sasalubong sa inyo, aside sa mga photographer dun sa labas, ito yung mga isda. Mga isda na sila yung nabubuhay sa tabang. Ayan yung kitang-kita nyo guys, sobrang laki talaga as in, lalo na sa pag-personal siya. Hindi ko lang alam, nalimutan ko yung name, yung bunsong kapatid ko kasi yung nakakaalam ng mga klase-klaseng isda dyan So yan guys, na aquarium. Dyan yung mga malalaking isda na nabubuhay sa tabang tubig. So, yung para mas maging ano siya guys, yung moment mo, yung technique na nalaman ko dyan, may pa-technique pa no. So, balik lang muna tayo guys, i-insert ko to dito yung naganap sa akin dito na part. Nagulat ako guys, kasi akalain ko ba naman totoong mga matching to na sa punong kahoy, kung hindi lang mahigpit yung pagkahawak ko ng phone, ay nabitiwan ko na talaga guys. So, ayan. Andito din sa salubong sa amin yung mga albino na isda. Sorry ha, pero yun lang yung ginawang term ko kasi sobrang puti niya talaga guys. Alam niyo sa mga albino na tao, yun ganto ka puti, as in ganto ka. Wala siyang kaliski, sobrang puti niya lang talaga. Tapos you know, parang ano siya, lizard. I know, buwaya, pero hindi daw yung buwaya, sabi ng kapatid ko. Tapos ayan yung mga malalaking koi na fish. Feeling ko mga nasa mga half kilo ata yung laki nun. Tapos eto, hindi ko din alam yung pangalan ng isda na to, pero ang cute nila kasi nahuli ko sila guys na naghahalikan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan ha, maghahalikan sila dyan. Tingnan nyo guys, titigan nyo ng mabuti. Wala kayong dapat imingis. Ay, andito pa. Ayan, kita nyo yun. Ayan, tinakpan ko talaga guys. Pero huli na ang lahat. Ayan, ayun, nakadalawang beses pa sila maghalikan guys. Sana all. So, balik tayo guys dito. So, bababa na naman kami para papasok sa hindi ko alam ko anong area na to. Tapos parang may familiar din siya ng ano, lizard din siya guys. Sabi ng kapatid ko, nalimutan ko talaga yung mga name guys. Alam niyo naman talaga nagkaka sign of progress na tayo. So ito, papasok kami. Tapos ito, ang cute-cute ng aquarium guys. Tingnan niyo yung mga color ng isda dyan. May yellow green, neon na orange. As in, napaka-colorful niya talaga guys. Yung mawawala yung stress mo. At sa bandang dyan naman, yung tinitingnan ng brother ko, ano yan, iba't ibang uri ng frog. So sa mga hindi pa nakakapunta ng Ocean Park, o ako lang, or kami lang talaga, itutour ko kayo. Tapos yung mga nakakita naman, flashback na lang. Baka kasi may nag-update na nung pumunta kayo dito. Tapos ngayon, actually mayroon nag-update yung mga horror na mga horror na design. Kasi nga diba, paundas na din naman. So, ito, sa bandang side na to, dito yung mga ahas. Hindi ko lang tinitigan guys kasi
no to hate ha, pero hindi, ayoko talaga sa mga ahas guys. So ganun, bagang swipe lang yung pagka ano ko, hindi ko talaga siya pinocus. So ayan, ang mga ahas-ahas dyan. Tapos ayun, ang social ng gubat nila dito guys, may escalator. So iba talaga ang Cebu. Cebu is the best. Tingnan nyo naman, diba? Tchadan! So ito na guys, sinalubong na kami ng mga pating. Ito yung mga isda na kung saan nabubuhay sa dagat o tubig alat. So for the trivia kayo ha, may natutunan kayo sa akin sa araw na to. Sa katunayan lang guys, lahat ng mga isda dito na nabubuhay sa tubig alat, hindi na talaga bago sa mga paningin namin ng magkakapatid. Kasi nga 'di ba, yung papa namin is ilang dekada na siyang nangingisda, tapos yung kuya ko, yung birthday celebrant, hindi na rin, bago lang din siya natutong mangisda. So kadalasan dito sa mga isda, nakukuha niya din. So ang nagiging amazing lang or nakakamangha 'di ba, is kung paano mo talaga sila masaksihan na gumewang-gewang sa loob ng or sa ilalim ng dagat pala, sorry. So napaka-amazing lang. Tapos makikita mo sila na kumakain sila ng repolyo. So napaka-vegetarian din pala ng mga isda na to. Tapos ayun, hindi ko lang talaga sukat akalain guys na sobrang saya ni kuya sa edad niyan to, na-appreciate niya talaga yung beauty ng dagat. Yung technique namin guys, para mas ma-appreciate namin yung isda, yung mga palamuti sa loob ng aquarium nila, yung ginagawa namin is dinidikit talaga namin yung mata namin sa glass para mas feel mo na nasa ilalim ka talaga. Tapos ito pa guys, ito yung aquarium na sobrang namangha kami, as in sobrang markable talaga siya sa akin. Tadan! Yan! Kasi pwede kang pumasok dyan sa loob, as in parang kasama mo talaga sila Nemo, which is yung aquarium na yun is exclusive for Nemo breeding lang. Tapos may isang Dory, kasi hindi kasi kompleto yung story ni Nemo kung wala si Dory. Kasi nga 'di ba sa movie na Nemo is magkasama talaga sila. Tapos tadan, tingnan niyo yung brother ko, sobrang saya ni kuya. At talagang hindi talaga matatawaran ng halaga yung expression ni kuya ko. So ayan, lumabas lang kami para makapunta ng labas. Yon. Tapos binungad kami dito guys ng sobrang daming bangus guys. Ayan, ang lalaki ng bangus. Sa personal guys, akalain mo talaga, feeling ko titimbang siya ng 5 kilo. Tapos ito guys, 5 kilos. Tapos ito guys, ang malaking butiki na naliligo. Oo, ang laking buhaya guys, promise. Sobra sa personal. Ay, feeling ko talaga kakakainin talaga ako nito eh. So ayan guys, hindi ko lang pala natanong kung anong name niyan kasi sobrang namanghalang talaga ako. Kasi first time kong makakita ng buwaya guys. At kahit alam mong malayo ka lang, natatakot. Basta takot ako. Tapos yan, tadaan! Andito na kami sa ilalim ng tubig. Amazing kasi nakakahinga ka, joke. Ganon. Hindi, kukwento ko lang talaga. Baging kung paano ako naka-came up sa idea na to, na ito yung one time kasi nag-usap-usap kami ng 3 kong kapatid. Kasi nga umuwi na yung bunso namin. Na-miss niya daw kasi sila mama at papa. So ayun, hindi ko naman talaga pinigilan. Tapos yun nga, sabi niya na ni kuya nga, amazing daw. Ano kaya ang feeling kung nasa ilalim ka ng aquarium, yung mga ganito nga ocean park, kasi nga madalas siya andun lang daw sa itaas. So ayun, parang nagka-hint ako na, uy, sakto, thank you Lord. Ito yung pang birthday gift ko kay kuya. Ganito na lang yung celebration namin. So which is sobrang saya, sobrang worth it kasi makikita mo talaga sa mga mata ni kuya na sobrang saya niya. Aside na first time talaga namin na experience, 'di ba? So pagkatapos ng tumingin lang kami ng feeding show ng yung mga isda. Tapos afternoon, dito naman kami sa bird show na sobrang tatalino ng mga bird, which is a round of applause sa mga trainers. Thank you for watching guys. To be continue again.